Inay mong tapad, malipayon ako sa paghimamat ni Kristo. Excited ba tanan sa paghimamat sa pulong sa Ginoo ug sa presensya ni Kristo? Amen. Tugot ako sa pagbasa sa Juan 14:4 ug 5. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit Juan 15. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama ang usa ka sanga dili magbunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Lord, gikan kani sa imong baba mismo amahan, Hesukristo, Lord. Kung dili mo attach o di mo cling di ako ni mamahan, Lord, tanan in vain lang ni tanan amahan, Lord. Among pag-ari amahan, Lord, kung dili ikaw ang among tumong sa mong pag-ari o sa mong pagtumong sa simba, Lord, kawang lang tanan amahan, Lord. Karo simbahan, tuguti kita amahan, Lord. Tuguti kami, Lord, nga andama ang mong kasing-kasing amahan, Lord. Sa pagsimba di kanimo, Lord, kay ikaw ang punuan amahan, Lord. Kaya wala dyan kami mahimo, amahan, Lord, o gawas diya kanimo, amahan, Lord. Kaya ikaw ang source of life, Lord, o ikaw ang source sa mong salvation, amahan, Lord. Salamat rong kahapon, amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Let's prepare our hearts as we worship our living God. Those walls that we call sin and shame, they were like prison that we couldn't escape. But again, He died and He rose. Those walls are rebel now. Remember those giants we call dead and grey. They were like mountains that stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. This is our God. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, He prayed. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. This is our God. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saved us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God.
our sin. Nobody but Jesus, who pulled me out of that pit. He did, who paid for all of our sin. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Yes, O God. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men, which we must be saved through Christ alone. Hallelujah. You are glorious, O Jesus. Glorify your name, O God. Joyfully you bore the bitter cross. The innocent received our condemnation. Jesus paid that paid for a rebel's cause. Glorious, Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. So holy you are, O God, holy and here with us. Let every heart declare that you are glorious. Hallelujah. You're glorious, Lord Jesus. Amen. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Hallelujah. Beneath the earth you fashioned, you were buried. The word of life was silenced by the grave. But doors of death could not contain your glory.
What a beautiful name it is, so God. Thank you, Jesus. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can beat me this deep heart. No tongue can beat me this deep heart. Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end for all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Amen. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Behold him there, the risen Lamb, the perfect, spotless righteousness, the great and changeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Amen. Hallelujah. Give praises to you, honor and glory, O Christ. Basahon sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, verse 23. Ikaw 23, apan sa wala pa moabot ang pagtuo, kita nabilanggo ilalom sa balaod. Pinugnan hangtod nga ang pagtuo napadayag. Busa ang balaod na himong atong atig-atiman hangtod kang Kristo aron nga kita himong matarong pinasikad sa pagtuo. Apan karon ang pagtuo miabot na, dili na kita ilalom sa atig-atiman. Kay diha kang Kristo Hesus, kamong tanan nahimo naman nga mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kaya ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo, nagsulob kang Kristo. Walay Hudiyo o Grigo, walay ulipon o gawasnon, walay lalaki o babayi, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Hesus. O kung kamo mga iya na ni Kristo, kaliwat kamo ni Abraham, mga manununod sumala sa saad sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios. Hallelujah. Tong pakpakan na tong Diyos. Amen.
I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I've countless thousands successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy can reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, to count my gains and losses, see the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of my source of strength, my source of hope. Kang Kristo lang, isahin ko. Makapaglan kong himaya sa taong sa krus, ug sa kadaugan ako magkaingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, ang Kristo lang, isalig ko. Makaplagan kong himaya sa gahom sa krus, ug sa kadaugan ako magkaingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, ang gusto ko, ang paglaong ko, ang gusto ko, ang paglaong ko, Si Kristo lang. Hallelujah. Thank you, O Christ. Kay ikaw ang amuang kusog ang paglaom. You are our Savior, our Redeemer, O God. Hallelujah. I see Thy hand, my Savior, it guides me day by day. I know that Thou art with me through all my failing way. Yet no thoughts of pressure, so full of joy. Is this Thou art my portion, and shall forever. Hallelujah. What a Savior, My Redeemer, my reward. Hallelujah. endless treasure, My delight forevermore. for past and present blessing, I thank Thee, gracious Lord. Amen.
promise in thy word. Oh, this sweet assurance is more than all to me. Thy Savior art my portion and shall forever be. Hallelujah, what a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah, endless treasure, my delight forevermore. Hallelujah, what a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah, endless treasure, my delight forevermore. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, you are my portion, oh, you are my portion. The Savior art my portion, what wealth untold is mine, what pure and priceless treasure, not earthly but divine. My soul is in thy keeping, my life is hid with thee. Thou Savior art my portion, and shall forever be. Thou Savior art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a beautiful name it is, so Jesus. You are our Redeemer. You are our rescuer. You are our portion, oh God. Thank you. We glorify your name, oh Jesus. Thank you, God. Amen and amen. Hallelujah. What a Savior that we have, oh church. Let us all welcome one another with the love of our Lord Jesus Christ. One body.
May hapon, once again, church. Kinsa to ang May celebrants, nag-birthday karon month of May. Palihog kog ari sa atubangan so we can pray for you. Sige, kisa to nag-birthday sa May daw, anis tubangan. Kaya to i-pray. Praise the Lord. Pakpakan tong Ginoo sa bagong tuig nga gihatag sa Ginoo last. So, let's stand up and extend our hands to them. Amahan namo nga nasa langit, salamat aning tulo ka kalag, Lord, nga magidala sa imong tiilan, Ginoo. Lord, salamat kay tanan sa imong pagkamatinudanon silang kinabuhi. Kay even until now, Lord, you continue, Lord, to provide them, O God, Lord. Especially, Lord, sa bagong tuig nga maghatag silang adlong pagkataho, Ginoo, Amahan. Busa, Lord, ako ipataas ilang kinabuhi, Amahan. Lord, nga imos lang gamiton alang sa imong kaymayan, O Lord. Lord, nga mapadayag gayud si Kristo silang kinabuhi, Amahan. So I pray, Father, that they will grow, O God, Lord, in the grace and knowledge of your Son, Jesus Christ, Ginoo. That you may use them mightily, Lord, for your glory and for your honor, O God. Lord, provide them whatever they needs, O God. Lord, sustain them, O God. And we know, Lord, nga ikaw ramang yun ang Diyos nga nagluwas kanila, pinagi sa pagtunay sa Kristo. Busa man, nag-ampo ko, Lord, nga imong gamito nilang kinabuhi, Lord, to the point, O God, nga willing sila die diha kang Kristo, Amahan. So I pray, Father, help them, O God, nga mahimos lang blessings, lang family. Nag-ampo ko, Lord, nga ilang kinabuhi unta, Lord, madayag yun si Kristo, Amahan. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday. Oh, naday ko reward. Natay reward day. Praise the Lord. So, palaganan lang namin. Okay, paningot ako agtang. So, praise the Lord. So karon is nanamata sa series ito sa Ephesians, supposed to be sa verse 17 to 24 or 24. Pero karon is nalang ko'y gusto mas iduot pa nato sa atong pagpanabot gyud mahitungod sa atong spiritual nga gift. Kay we know as a body of Christ, we are being united because we have one God, one Spirit, one Lord, one baptism, one faith. So, but with all these things but each of us also, through our gift, nga diverse na to, nagkalain-lain ta, is dapat yun diha mo na mahiusa gyapon ta isip simbahan. So, nalang ko i-klaro lang yun, muna akong gitay tulan ni every believer is gifted to serve. Ang matag magtuto is, ano sabot na ng gifted? Naay gigasahan para mga lagad. English yung pastor, di ba? So, ang matag magtuto is gitagaag-gasa alang sa pagpangalagad. So, muni nga angay itong muni usa ka butang mo nang ni focus na sa jud ko ani sa nga passage sa verse 7 to 16. Para ako ning maduot pa ang ato ang duties and responsibilities isip Kristohanon or member sa simbahan ni Kristo. Na usa ka pamilya nga na sila'y ero. Kanis pastor, sige, maguning ero lang. Di ba? Gibangan na tili ang name. So, ang breed niya is German Shepherd. So, with all these things, this family is ilag yun yung gimatuto ni nga kanilang dog nga ginganlag tilis. Dili akong lula tili mo ni tili. So, sa lang balay is a domestic dog nga nasa lang balay, gitrain nga duwa, mukaon, at the same time, guard sa house. But one day, as a family, they are composed of 4 persons silang family, then ilang gidala, ilang dog, o gibutang sila sa back silang pick-up truck. So as they go by, nga naadto sila diner, nga nag-enjoy, o kaon, pag uli nila, was la kabantay nga ilang iro nilayat sa ilang luyos sa pick-up truck. So ang itapo is was la kabantay then
Nganong nilayat man tong dog si Teli? Because pagkita niya nga nakita siya sheepfold sa daplin sa dan, nga dako kayang hawan, niya kita siya mga karnero. Og didto siya nidagan og iyang gigukod. Kaya nga naman, kay iyang gi-herds good para mabalik sa sheepfolds. So one of the things na to nga atong di gid pa ma-surprise, mabutang gitawag siya breed nga German Shepherd. Kay mo sheep siya, kay mo shepherd siya sheep. Di ba? So makita to kaning iro is part na gyud siya, even though gadako siya sa house, pero ang nature gyud niya is nanagyud nga mo herd gyud siya mga sheeps. Kay German Shepherd man siya. So mo ni nga usa ka butang nga atong kuan ni nga klase nga iro is inborn na gyud niya. Nga makita siya flock is nature na gyud niya. So maybe wa siya ka-realize nga ingana siya, pero pag first step, pag tan-aw niyang lang niya nga nakita siya sa usa ka flock of herds sa sheep, nilate date siya dagan. Di ba? So, lakot pagkasulti, as a German Shepherd, instinct na gyuday niya nga mo sheep sa, mo herd sa mga sheeps gyud, mga karnero. Di ba? Kita mo si Lido, mga naguniiro, nga mo imugukod nila, mo padong sa sheepfold. Kung kita mo na mga silida, kita, wa man ta dinhi, maybe di ta ka-relate. So, mo na nga, usa sa kabutang sad, musugot kag sa madi, if you are a Christian, born again, instinct na sa nimo nga mo serve ka. Kaya nga naman, gifted ka sa Ginoo nga mga lagad sa Dios. So, mo ni nga usa ka butang nga angay natong masabtan. So, what were you born again to do? Unsa may imong buhaton nga gipakatawo kapag usab is to serve God. Manang niingon si Paul ni Timothy sa 4:14, 1 Timothy 4:14, do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. So in every believer, you have spiritual gift to serve God. Manang niingon si Paul, do not neglect. Ayaw ibaliwala. So manang gitay tulan ko ni ang matag magtutuo naagayoy gasa aron sa pag-alagad sa Dios or gigasahan gayud aron mga lagad sa Dios. So I want you to stand up and let's pray. Kay because selected scripture man ni, so mamarog ta magampo ta. Amahan namo nga nasa langit Ginoo, salamat Lord. Si Kristo gyud among righteousness Lord ug wala ni lain. Bisag among unod o kasing-kasing mapakyas man Ginoo. Pero si Kristo gyud among pagamatarong Ginoo pinagis pagtuo. Busa man salamat kay nga mensahe Lord nga among naangkon. In Christ alone lamang Ginoo Lord makabot namong kaluwasan. Lord, o pinaagi lamang ni Kristo nga kami Lord magpabilin nga matarong. Munang Ginoo salamat Lord sa imong pag-atiman kanamo day by day. Salamat Lord sa imong faithfulness that you do not Lord forget us O God. Lord sa among daily needs O Lord. But I pray, Father, that you will use me, O God, as a microphone, O God, that I can preach your word, Lord, according to the Holy Spirit, O God, that I may proclaim what is the truth, O God, Lord, in your word. So, Aman, banila man ko, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, before ko muhatag sa point, so, mo ni siya ako lang iduot, kay after nga nahimutang united based sa atong paggamit sa atong mga gasa, di ba? Speak the truth in love, kanang edify itself in love, last Sunday, nga kinahanglan mo grow gyud ta sa gugma. So, mo na karon sa chapter 4:17 to 24, makita na busa, ayaw na mo pagpuyo sama sa hintil nga walay Dios. So sa to pa, isip believer, di na ta magpuyo sa atong daang kinabuhi. Nga wa tay pagpakabana isip Kristohanon. So mani karon, so how the believer is gifted to serve? Mani akong pangutana, giunsa man o ngano man ang mga magtotoo, ikigasahan man para mga lagad. Number 1, saved to serve. Mani pointuhan ako, giluwas ka para mga lagad. That is why gitawag na siyang master, kita slave, mabutang servant tatanan. Nabugoy servant nga di mga lagad. Di ba? So mo ni siya saved to serve, giluwas ka aron mga lagad. Number 2, nganong mga lagad man ta? Because you are uniquely gifted to serve.
Wa ko kibaon sa Visayas uniquely. Ha? Talagsaon nga gigasahan ka sa Ginoo aron pagpangalagad. So, talagsa. And point 3, ang atong pag-alagad is to serve to edify the body. Nangalagad ta para maligon ang lawas ni Kristo. That is why sa atong paggamit sa atong spiritual gift, wa jud laing padulngan ang lawas ni Kristo, kundi ma-united gyud, mahiusa gyud diha ni Kristo. Kay ngano man, magdasigay naman ta, malig-o naman ta, kay kung ang matag-usa na to, di mga lagad, makimpang man ang lawas ni Kristo. Mahimo mang PWD, Persons with Disability. So, mani nga, angay na tong matimanan nga, ika-point to serve to edify the body. So, I have definition spiritual gifts. Actually, mahog siya may idea, pero ako nabasahan, nga kanang meaning sa spirituhanong gasa. Ako basahan sa English, spiritual gifts are divine enablements for ministry, given by the Holy Spirit in some measure to all believers, and all are to be completely under His control and to be used for the building of the body of Christ, all to glory to God through Jesus Christ. So, ang spirituhanon ni mong gasa ko no, is mo na siya Diyos nun, nga muhatag ni mo sukusog para magpaglihok ka sa ministry. So, pinasikad sa balang spirito, muna ang grasya, maghatag itong kusog, nga mo-function ta sa atong pagpangalagad diya sa simbahan. So, nagkalain-lain man tagsukod nga nadawat nga gasa, pero ang tanang magtutuo is nailalom yun sa pagduma sa balang spirito. Munang ikaw gako, naagi tayo balang spirito. Unsay purpose? To use in the building of the body of Christ, to build up the body of Christ, para malig-on ang lawas ni Kristo alang sa iyang kaymayaan diha ni Hesus Kristo. So remember, that's the definition of spiritual gifts. Amen. Ay ang pasabot na dili na ato pinasikad na sa balang spirito. Kung Christian jud ka, mo function jud ka sa lawas ni Kristo. Amen. Inam tupad kung Christian jud ka, mo function jud ka sa lawas ni Kristo. Kuhita. Kaya makatuog yan na ba? Tingkatuog. So, mana siya. So, point 1, save to serve. Save to serve. Giluwas ka aron mga lagad. So, mana, kabante ko, past tense ang gamit, save. Kay luwas na ka. Mana, so, Ephesians 2:18. Actually, familiar mo nga verse. So, Ephesians 2:18, verse 8 to 10. So, akong basahon sa Cebuano, kay tungod sa grasya, kamo nga luwas pinagi sa pagtuog, kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigabo, kay kita iya mang mga binuhat gihimo diha kang Kristo Jesus alang sa maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. So lakto kasi look at this verse is kadaghanan tumubasa sa aning bersikulo, kutob ta verse 9. Dili ta pilo ng verse 10. Yes, we can use this evangelism, but we need to understand, gihatag ni sa church, gihatag ni sa believers. Kani nga verse. It's not only for the unbelievers. Yes, magamit ni sa atong pag-share sa gospel, but first of all, ang recipient yun anis believers. Manang Ephesians. Amen? Simbahan sa Episo. But verse 10 here, nakita niya, nganong giluwas na pinagi sa grasya, mautang kaluwasan, dili, pinagis grasya, dili sa atong paningkamot, kay ngano man, para atong gibisihan lang yun, dili na para maluwas ta, kundi para mangalagad sa Dios kay luwas na ta. Amen? So, gi-prepare sa Ginoo nga ang kaluwasan is free gift. Para atong tumong sa atong Panginoon na og paglakaw, pagpuyo isip Kristohanon, is aron sa pagpangalagad sa Dios. No wonder, kadaghanan sa mga call of Christians, mabisi silang self. No wonder, mabisi sa sala. Kaya nga naman, kaya nakalimot ang verse 10, kabantay mo sa English, for we are workmanship, created in Christ Jesus for
good works. So sa ito pa, naluwas ka sa grasya alang sa mayong buhay. But look at this, created in Christ Jesus. So dapat, ma-born again sa ka para makahimo ka good works nga madawat sa Ginoo. Kay our good works nga di pa ta born again, dili na madawat sa Ginoo. Muna, so kaning good works is luwas na ka. So kay giandam ni sa Ginoo. So that is why as a believer, giluwas ka by grace, dili pinagis pagtuo, dili imo ang kaugalingon, kundi gasa sa Dios. Kaya nga naman, kaning good works din is morning service. That's why when we do good works is to serve God. Kaya nga naman, every time mo do ta good works, dili man kitay masikat ang Ginoo man. Matthew 5:13 to 16. Manigingon Jesus Christ. So laktod pagkasulti, kaning good works din is service just Ginoo. So, money, but look at here. You have been gifted of undeserved gift, which is our salvation. Moning grasya. So, mo siya grace, in a grace. Grace is gasa nga dili kaangayan, nga kani nga gasa nga gikan sa Dios. Mo na ang kaluwasan is free gift. Libre lamang. So, kibaw mo ang kaluwasan, it's an expression of goodness of God. So, naluwas ta because God is good. O kanang pagkamaayo sa Ginoo tungod kay expand na siyang grasya. Because He is God. Only God is good. That's why Jesus said to the rich young ruler. Di ba? Only God is good. Because only God, listen to this, can think sa imong kaluwasan. Walay bisag unsa ka bright o unsa ka intellectual sa tao nga makamugna gyud sa tong kaluwasan. Ang Ginoo ra gyud nay makahimo gyud sa tong kaluwasan. Siya ang nagplano ani. Kabanday mo nga that is why gitawag ni sa Romans is gospel of God or sa Bible gospel of God. Kay gano man ang Ginoo ra gyud makanhuna para kita maluwas. Mana, whatever mo na ang good works, religion, or anything, di yun na maluwas. Kaya nga naman, ang ginura na ay naray katungod nga sa iyang pagka-bright o incomprehensible, siya ragyuy na kanon na nga usaon ta paron maluwas. So, kung sa pa'y utok sa tao, so, kung sa pagka-bright, di yun makanon na ani. Nga mauni ang kaluwasan sa tao. Kaya ang kaluwasan sa tao yun is grasya. Dili sa paningkamot, dili sa imong good works, dili religion, dili sa mga religious activities or ining, dili ingon sa mga charitable nga gibuhat nimo. Only God can think. Muna nga, outside of us, sa kinsa pa imong tan-awon diha nga tao nga mo'y muluwas nimo, wala gyud nakamugna ani ang Ginoo. That is why, when ang tao, pangutanan mo saan pagluwas, ang minugna ro gyud niya is, unsa man, is ako yung kaugalingon. Muna ang Dios what gives sa kinsa pa nimong gisimba nga Dios, di gyud na kanahon na unsaon pagluwas sa tao. Kay ang Ginoo lamang nga naghimo sa langit ug sa yuta nga Ginoo nga nahimong tao nanis kalibutan, mao ra gyud to ang nakanahon na para ang tao maluwas. Muna nga wa gyud kay laing daganan sa kaluwasan. Ang Ginoo ra gyud, si Kristo ra gyud. Muna nga it is God's grace. Listen to this, ang kaluwasan sa tao, nga ngayon tayo imperno, batungod sa iyang grasya nga nag-agas, nag-awas-awas, gikan sa langit padung sa yuta o didto sa cross. Muna ang grasya sa Ginoo. Amen? So, only heaven can provide us for our salvation. Only heaven makaprovide na to paalang sa tong kaluwasan. Dili gyud ang nasa kalibutan. Tinumdumi na mo nang ayaw pangitag kaluwasan sa kalibutan. Naro sa langit ang kaluwasan. Og nianis sa kalibutan og diha gi-end up niya sa cross. Mo na nga ang kaluwasan di gyud mo ma-explain apart sa grace. Kaya only in the grace of God, masabtan na itong kaluwasan. Kaya kung wala gyud grasya, di na itong masabtan ang kaluwasan. So mo nang we need to understand, kaya kanang grace is costly.
ang anak sa Dios nahimong tao para kita maluwas. Muna nga, muna grasya. Muna ang grasya, gasa, listen to this, nga nahimo nga everything sa naghatag, muna ang grasya is gasa sa tanan nga naghatag ug ang recipient wa gyud. So, ang grace is a gift that costs everything to the giver and nothing to the receiver. Muna ako na English yun. So, ang grasya, gasa, and cost sa usak ka giver, which is God, pero kita nga receiver, wa gyud tay naamot bisan gamay. Muna ang amazing grace. Amen? That's the amazing grace. So, listen to this. Ang grasya, gihatag ni sa dili takos, halos dili makaila, o dili makadaig niini. Kung balik ko na, ang grasya gihatag atong dili angayan. Dili pagyud mo ila, o dili pagyud mo simba. Ang nakadawat ani. Kinsa man na, ikaw ug ako. Every day we neglect grace. Every day we neglect Christ. Again, every day, we are not thinking of the grace of God that we receive every day. Every day, di kita makasimba nga ikaw, buhi pa. Every day, di kita makadaig nga ang Ginoo nga sa imong pagkabati, gipakamatyan ka, giluwas ka. And yet, kadawat ta. Amen? That is why if we do not think of the grace of God every day, we entitled every day sa tong life. Entitled ka ani, ngano ingani ko. Yeah, that's why if we think the grace of God day by day, whatever situation we have right now, is mapasalamaton ta. Kay after all, kaning tanan lumalabay. After all, secure atong kaluwasan. Amen? So morning nga, kadaghanan ning nakadawat ani nga grasya is halos dili gyud makadaig ug maka-appreciate. Mas mangita pa gyud ta nga mas labaw pa nga angayan kuno nato. Remember, di magita angayan. Nakadawat ta grasya. Manang Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So, ang kaluwasan ni for all people is, yes, for all people, pa those who believe lamang may maluwas. So, available ni sa tanan, pero ang makadawat ni kato lamang ni tuog ni salig. Mo ni kuan ni. For the grace of God has appeared. Ang grasya sa Dios, undeserved, unsought, and unbought. Sakto ba siya? Ang grasya sa Ginoo is di ka angayan, dili mo mapangita, dili mo pangitaon, or dili mo mapalit. Kaya nga naman, mahimo lamang ning available pinaagi sa precious blood of the Lamb of God. Munang di gyud nimo makaplagan. All you need to do is to receive. Sa asa kaya available lamang ni sa dugo ni Kristo. That is why the grace of God is infinitely priceless. Mo nang atong redemption o panganilukat gibayran gyud sa kinabuhi ni Kristo. Kay even though He is rich, di ba mo? Rich, nananyang comfort tas langit. Nahimo siyang pobre, nahimo siyang tao, giagian niyang kalisdanan bisag wa siya sala para ikaw gako mahimong dato. Kiba mo sa dato? Di ni materialistic. Dato in spiritual sense. Mo ni ang 2 Corinthians 8:9. So, mo ang Ephesians 3, di ba? Blessed be the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in, asaman, heavenly places. So, nahimo siyang tao para ikaw ako mahimong dato ang iyang pagkatao, pobre kay tanan siya. So, not only that, naluwas ta, pinagi sa grasya, gasa nga libre, but we were saved to serve. Morning Ephesians 2:10. For we are His workmanship created in Christ Jesus. For, unsa man? Good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. The word works there is ergon. In Greek, it displayed the activity.
nga ang atong gihimo. So ang works din is service. Mabitan na natin aktibidades din sa simbahan. Every day sa itong kinabuhis, naglakaw ta nga nangalagad ta sa Diyos. Mon the word for is reason. Mon yung rason, nganong gipangabatyan ka, nganong giluwas ka, pinagis grasya para sa imong pagpangalagad, di na ka magunahuna nga maluwas ka, kay nangalagad ka, kay luwas na ka. Close deal na ito ang kaluwasan. Amen? So para atong concern na lang is to glorify God. Muna atong goal sa atong kaluwasan. Muna ang Ginoo is good because with all the things nga atong dita ngayon, nya kanya itong pag-service para makahatag itong katagbawan isip Kristohanon. Di yung kakasatisfy sa mong life din is kalibutan. Whatever, wherever you go, whatever your tawagan ni maangkon sa kalibutan, di na makapatagbaw nimo out gawas ni Kristo. Kay mao gini ang gihatag nato dinhi. Ay mo ni gihatag sa Ginoo gyud. Mo na ang mga magtotoo giluwas ka alang sa pag-alagad sa Ginoo, dili alang sa imong kaugalingon. So, laktod pagkasulti, mao ni ebidensya nga atong makita ko, yes, napatay struggle sa unod, pero we need to understand ang good evidence gyud nga ang tao naluwas na gyud is naa gyud desire to serve God. Wherever you are. Sa balay ka, sa eskwelahan, naa gyud kay tinguha. Kay even sa pagpag-display sa imong kinayahan, pag-display sa imong maayong buhat is nangalagad ka sa Dios. So, usa ka pamaagi nga atong nunaon gyud is nga kani nga process aron ang kaluwasan is, kibaw mo, kanitong good works is mo nga process atong sanctification. Sanctification means mihimo kang gibalaan ka. Ang Ginoo mo'y nagpanglihok na to para mangalagad ta, pero kani nga siya nagpanglihok na to, mao na ang pagpangalagad ni bunga ta diha kaniya. Sama sa gibasa din sa katong nag-exhort na to, you remain in me because I remain in you. Apart from me, you can do nothing. That is why we need to remain in Christ. Kaya diya lamang ta nga ma-build up ato ang character in Christ. So, with the service, di na ito ma-build ito character. Lisod ka na mga lagad kayo, huwag ka mausab. Muna mo examine gyud ta every day nga nangalagad tas gyud mo examine ta kung na-change ba tong batasan. Magsige tagtag pangalagad pero baor gyapon na tong batasan wa ta nausab kuyaw na. Amen. Di na makapabuild up sa lawas ni Kristo. Because the more we serve God, the more unta mo reflect si Christ. Muna day by day, we need to ask and examine ourselves. Lord, nangalagad ko. Kumusta man akong batasan? Kumusta man akong karakter? Diba na? Morning nga, we need to understand ang Ginoo magpanglihok yun na to. The more we serve, the more nga ma-change ta. Because ang Ginoo mo work sa gyud sa nangalagad. Unahon gyud ta niyang work atong behavior. Every time we serve, magbagulbul ta. Luyay ako raw sa dini. Wag itabang nako. Mo na si kuyaw kas tanan. Or kanang mga lagad to ta, pero sige tagpangihap. Mga lagad to ta, pero dinisimbahan. Mga lagad ta, pa sa inyuhang sa ituang balay, tapulan kita. Di kita mugas plato. Kuyaw ano, ang undang mo pangalagad simbahan, hindi mo nga. Kaya nga naman, yes, listen to this. So kung sa buhato ni, ang makatag mag-reward, ang Ginoo. Dili ang pastor, kaya kwarta yung pastor. Dapat ato na yung buhaton sa balay. Presentable kita din ni. Mung kanta ta, ni gitar ta, pero sa balay, di ta kiba mahugas, di ta kiba limpyo. Talented kita din ni, gifted kita din ni. Dapat ma-appeal yun atong behavior yun, atong kinayahan. Start yun sa balay. Amen? Wanay manghimin na ni kalagi. So listen to this. Repentance, man siya nga, when you serve God bang good, mo nang ma-change ka because the repentance is genuine.
mo nang nagyoy kausaban. Okay, listen to this. Sa una, sa unbeliever patakin sa itong gisilbihan. Ang Diyos-Diyos nga itong gisimba. Nya itong Diyos-Diyos nga gisimba, nangausab ta? Diba, the more nga pista, the more illegal daghan. Tungits, piyat-piyat, buwang. Diba? So, mo nga makita na to, nga the more noon, so mo ang 1 Thessalonians 1:9. Mo gingon ni Paul, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God. So si Paul nakadungog sa report sa pagsuwat niya ni nga giunsa nila pagdawat nila si Pablo. And yet ilang nakita gyud nga atubang sila sa Dios ug nitalikod silang Dios para mga lagad sa buhi nga tinudanay nga Dios. Look at the text, 1 Thessalonians 1:9. I want you to go there. Makita nimo ang chronology. Number 1, he turned to God from idols. Una gyud ang Ginoo. Listen to this. Di jud ka kailas tinudanay nga Ginoo kundi ka muatubang niya una. Mo lang na gyud turn to God from idols to serve the living and true God. So it means atong Ginoo is buhi. Tinuod nga Dios. Amen? So din is ni serve ka, so laktod pagkasulti ang Ginoo atong agalon kita ulipon. Mabutan na ay Lord, kay because gitawag sa tutug Lord, kay kita ulipon. You cannot separate that kind of relationship. He is Lord, we are servant or slave sa Ginoo. And we need to understand, ang slave sa panahon ni Paul is unsa man? Wa kay katungod. Mo reklamo, wa kay katungod nga mo tawagan ni nga mo kanang di mga lagad mo na ato is obligated gyud ta mga lagad. But amazingly, kung atong tanon, wa tay katungod mga lagad sa atong master kay he is God, kita di. Amen. Pero gi-allow na niya tungod ni Kristo. We don't deserve. Kay kibaong Ginoo ipapangalaga ta, pakyas biya ta. Kaya every time mga lagad ta, lahi biya tong motive. Because we are tainted of sin. But God said, but Paul said, dini nga, even though we are unworthy, worthless nga mga katawhan, pero iya gyud tang gitawag, gilukat para mga lagad diha ka niya. So, listen to this. Bisag kinsa man ka, asa man ka gibutang sa Ginoo karon, ang Ginoo nagyoy plano niya nga kung believer ka gamiton jud ka niya for his glory. Mo na gitudlo sa Bible. Asa man ka karon, wa man ko kailan nimo, asa mga gibutang sa Ginoo, pero listen to this. Ang Ginoo nagyoy plano para gamiton ka. Kung tinudanay gyud kang luwas. Kaya nga naman, giluwas ka, aron alagaran siya. That is why, ikaw ako na'y balang spirito. Kaya mo na instinct na nga mga lagad ta. Kaya ang Holy Spirit mo na energetic nga muhat mo reinforce ni mo as isip katawhan sa Ginoo nga nangalagad ka, even nagkinabuhi ka o nanabaho ka alang sa Dios. Mo nang di na sa sulagma kung asa man ka gibutang sa Ginoo. We serve because we are saved. So, mo nang 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus from all eternity. Gilukat ka sa Dios para iya kang gamiton siyang kagwalingong katuyuan o grasya. His own purpose and grace. Wa ka gilukat para sa service, pat gilukat ka aron mga lagad. So you are saved for service in the kingdom of God. So gibutang ka diha kay nakay katuyuan, gibutang ka diha kay nakay papel nga mo function jud ka ug imo ginang tumanon ang gihatag nga papel or duties and responsibilities sa Ginoo nimo dinhi sa simbahan. Mo nang wherever you are,
ikaw isip Kristohanon, halang doon kay mong kinabuhi. Because alang kay gamiton ka sa Ginoo. So remember that. Kaniadto, watay pulos, useless ta. Pero karon Kristohano na ka, useful na ka. Ini man tupad, useful na ka. May uban, may bang. So, because God gives you, na planong Ginoo nimo. Muna nga, do not think nga giluwas ra ka para malangit ka. Kung mo na istorya ha, pagdawat mo, ligsa na ka. Pamatay ka, ito na ka sa langit, mapromote na ka. Di ba? Pero nay, mo na nga, imong life good, imo nang gigamit, significant na kay na sa Ginoo, importante na kay na value because mahimo kang kahayag sa kangit-ngit nga asa ka gibutang sa Ginoo. Amen? Kaya nga naman, dagang pangkalag nga wapa kaila ni Kristo o gamiton ka aron makaila sila ni Kristo pinagi sa imong kinabuhi nga nangalagad ka sa Dios. Mo nang nakoy pangutanan nimo or pangutanan imong kaugalingon. Anus aman ang last time? Anus aman ang last time? When was the last time you know that God used you? Kanus aman ang katapusang panahon nga gigamit ka sa Ginoo? Wow, kinumdong pastor. Diba? So, unsa man mong gibuhat everyday, in daily basis. Kaya nga naman, dapat everyday, nata indication nga, Lord, mga lagad ko ni mo ron. Sa akong work, sa akong school, din sa mong panimalay, how can I serve? Lord, help me nga makaserve ko. How? Muklin ka sa house. To show that God is, unsa man, He's a God of cleanliness. Kung gilimpyuhan ka, dapat malimpyo sa datong. Di ba? So, naiuban nga, ay di man ko kahimo sa gipabuhat sa Ginoo kay dako ra kay tanan. Gitagaan man ko nyag big kayo nga bulhaton, dako yung kalahaton. Listen to this. It's a matter of day-to-day basis. Muhimo ra yung kag one step at a time. Di ba? So, how do you serve? Sa imong balay, sa imong silingan, sa imong mga higala, yun sa imong pag-relate sa matag usa, sa imong panagstorya, ni silbi, ni serve ka sa Ginoo. Di ba? The way you deal sa imong business, makita ba si Kristo, ni serve ka? Dapat makita yun itong good works para makita po si Kristo. Kaya a lot of us ato ang ibaliwala. As 1 Corinthians 6:19 said, do you not know that your bodies are temples of the Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You have been bought with a price. Listen to this. Ang kamatayon ni Kristo mo'y naglukat kanimo. Ang kamatayon ni Kristo mo nang nabilong na kay kaluwasan. Ang kamatayon ni Kristo mao sa nay hinungdan nga gisugo kang nga musilbi diha kaniya. Munang ang Ginoo klaro ka siyang pulong nga wa joy Kristohanon magusik-usik siyang panahon nga dili mga lagad sa Dios. Dili na kinahanglan ni ka sa simbahan. Kaya nga naman, kana lang mo pray de ka. Di mo maadto ko sa akong brothers and sister nga, basi na kay pa-pray. Mapudyo na akong mahimo ra gyud nga ma-serve si Ginoo. Di ba? Mo pray ka or mo follow up ka sa imong kaigsuonan, mangusta ka, that's serving God. Amen? Di man kinahanglan nga na imong physical, kana lang mo pray ka. So we need to understand, good works is important gyud nga makita gyud sa atong pagka-Kristohanon. How? Through service. Yes, many believers giminimize ng good works. Kaya nga naman, kadaghanan ka, ay, ang kaluwasan, di man sa good works. By faith naman, grasya man. Yes, it's true. Di na gyud sila. So, ang nahitabo lang, himo lang rason lang, nga, di man ko maluwas, pinagis mayong buhat, so, kadaghanan gyud isalikway na lang po ang mayong buhat. Bisang nakita siya nga ni mulabag niya tiguwang, ay, sila luwas na bitaw gyapon ko, di bitaw ko maluwas mayong buhat, sagdi lang, maligsa na si diya. Somewhere nga na atong mindset, di na lang ta mohimog effort, kaya nga naman,
luwas na manggug ko dili sa good works. But kung musugot kag sa madi, kung luwas yung ka, mo make kag effort to show that God is in you. Amen? To manifest. Kay kadaghanan na to is, i-neglect na lang tana. Total, luwas, di naman sa good works. But we need to understand, if you understand what we have, by grace naman, dapat mamungag yutag good works. Amen? Ikaduhang punto, nganong lisod man buwago ning save to serve. Kaya ngano man, because ang answer na to is the next point is uniquely gifted to serve. Musugot kag simni kung naluwas ka nadyo kay gasa. Uniquely gifted to serve. Part na kayo ngano man, mabutang gidawat siya Lord and Savior, Master, siya kita slave kita. Amen. Pag na may ganahan, yes, gidawat ko Lord and Savior, pero kita gapoy Lord. Diga po kita nagbuot. So, that is why, sa diha ang Ginoo, gitagaan ka gasa uniquely, that's the reason para mga lagad ka sa palibot diha nimo. So listen to this, kinsay makadawat sa spiritual gift? Kinsa tong makadawat sa spiritual gift? Ang pastor ba? Ang worship leader? Mga worship team ba? Ang kuan ba? Kinsa man? Ephesians 4:7, manapakli mo kausas yung Bible. Mo niya akong kuan, di ba, last pila ka Sunday na to. Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag usa. Matag usa. Kanato sumala sa sukod sa gasa nga gikan ni Kristo. So matag usa. Ina matag usa. Pila na kabuok ang matag usa? Usa. Di ba? Kabata, unity, union, group ta, kay tungod sa atong gituan, tungod sa atong identity, sa atong position ni Christ, but we need to understand, nasa tay individuality. Unsa man ni, espirituhanong gasa. Mo ni gitawag og charisma. Si charisma is a grace gift or the result of grace. So what does it mean? Di nili mo maangkon ang spiritual nga gift, which charisma, kung wa ka magrasyahi una sa kaluwasan. Amen? Madawat ni mong grasya nga pagpangalagad kung nadawat na nimo ang kaluwasan. Amen? Mabuta na, dali ba kayo to identify if I am saved, if I am born again. Kaya nga naman, musugot kag sa madi, why born again nga di mga lagad sa Diyos? Kaya kung born again ka, mga lagad yung ka sa Diyos. Unsa man, the true God and the living God. So, mo nagingon ni Paul sa 1 Thessalonians. Nga simbahan sa Thessalonians, nga in spite silang persecution o kalisdanan and hardship, they continue to serve God, the living God. So makita, each believer, gitagaan yung gasa. So, laptop magasulti, ang matag magtuto, walay kuwang nato. Complete kita. Hingpit kita. Amen? So di ko nga, kuwang nga naman akong gasa. So ito pa, kung honest na, yung Holy Spirit, wakabot 100%. At di sad mahimong 100% kay person ang Holy Spirit. Di sa ingon nga, kanang, tawag ka na, kanang gi-contain. Kanang volume. Or kanang kilogram. It's a person. It's a whole. So, manang nga, wagi nagkuwang na to. So, ano sa mata nakadawat ni spiritual gift? Sa dihang na born again ka. When we have the Spirit, mao nang nanatay spiritual gift. Amen? So, in 1 Corinthians 12:7, to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. To each one, sa matag, usa, gigrasyahan mo, charisma. Kaya ang context is about gift naman, di naman salvation. Money, charisma. Given. The manifestation, ang word manifestation is to shine forth. It means makita Diyos diya sa imo ang kinabuhi. Nga naadyo kay Espiritu. How? By serving God. Muna siya nga, mailhan nga naka-spiritual ka nga tao, pinaagi sa pag-serve sa Ginoo. So sa to pa, atong spiritual gift is visible. Makita gid siya. So, you have been uniquely given a gift, which is the Holy Spirit, is mao na siya ang power nga mupadayag yun na to. So, mao na, ang intended yun sa Ginoo is ato
exercise atong spiritual gift para maka-impact tag mga katawhan. Even believers, madasig siya. Di ba? Even ang kuha to is madasig siya ang atong matag usa. Kaya nga naman, ang Ginoo may naghimo nimo, mo nang gitagaan jud kag gasa. Mo nang imo ginang i-apply sa matag usa. Muna sa mo natin, huwag takibaw. Sa akong gasa. Muna usay, ang pastor mo, iampo ko nun niya, buhatan kanimo, subuhat ko nimo. Kaya diyan mo pagbuhat nimo is ma-discover nimo buong ka consistent, faithfully na nabuhat na nimo. So that's your gift. Amen? So yung na siya nga makit-an nimo. So that is why, listen to this. Bisag unsa man imong trabaho, imong bukasyon karon, as a believer maka-impact gyud tag katawhan. Ma-nurse man ka, ma-doktor man ka, ma-teacher man ka, ma-employee man ka, ma-manager man ka, ma-owner man ka company. Listen to this, you have spiritual gift to serve one another. Dili na para maka-impact kag mga kalag diha sa Ginoo. So unsa man nga gift? 1 Corinthians 12:4. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit kana lang. Mo nang di gyud ta magbangga kay ngano man atong gasa pareha tag espiritu. Amen? At the same time, verse 5, there are varieties of ministry at the same Lord. Unsa ning ministries? Di ba? Service of work. Manang natay ato women's ministry, kanang youth ministry, di ba? Sunday school ministry, men's ministry. Ministry is people. If people, listen to this, even though we're believers, we're sinful lang gyapon. Manang ma-hurt ka, na pains and hurt sa ministry. Because we're sinners. But we need to understand, mauna nga ministry, but we have the same Lord. Manang magpaubsanay, magdasigay. Okay, ministry is people. So, in verse 1 Corinthians 12:6, and there are varieties of effect, but the same God who works all things in all persons. So, atong gasa na tay kalaylag epekto, pero pariha ta Ginoo. Kabantay mo, Spirit, Lord, God. The triune God. Spirit is the Holy Spirit, Lord is Christ, God is God the Father. Who works all things in all person. So, laktod pagkasulti ay mong gasa gihatag yun sa Dios para makabenepisyo ang lawas ni Kristo. Kitang tanan, kita, simbahan man ta. So, muna nga, we need to understand, as a believer, gitagaan yung tag-abilidad, kapasidad, nga, mo function yun sa lawas ni Kristo. That is why you are uniquely gifted to serve. Pero kaning spiritual gift, di mo maangkon, di mo matabahuan. Kaya nga naman, imo ning madawat, imo lamang ni madawat kay grasya lamang ni gikan sa Dios. O ang nagkontrolar ani ang Holy Spirit. Munang if you cannot connect to the head, kung wa kay prayer, wa kay basas Bible, you cannot function the body of Christ. Kaya nga naman, fleshly man ka. Wa man nimo gipaka ang Holy Spirit. Mo ni may tabo. So, naamang ka dinhi, pero di ka mo function properly. So, gawa sa mga bag-o, nag-discover pa, anak silang gift, o gawa sa mga daan, sad, kung dugay na sad ka, pila na kakatuig, dapat mo function ta. Dapat nakibaw na ka. One of the things, ako nabasahan gyud sa kanang puy-anan sa kanang honeybee, putyukan. Akalang balay-balay sa putyukan, na nakakita ko sa ako ni, gipangita ilang queen. Kung kinsa gi queen aning sa honey, ang ilanan lang sa queen is, kanag yung dako, juday kay tanan. Nakadakop sila, kibaw ka sila nakitaan na sa tunga-tunga sa pinaka-heart sa putyukan. Ya sa usa ka putyukan, dagag balay. Kanang lungag-lungag, balay man na. So, na diyang mga honey. So, kibaw mo, akalang balaya ko no is 80,000 na usara ka queen. Without queen, silang tanan, nagdepend ra gyud sa queen. Kay mo'y nagkontrol sa colony nila. Manang base sa akong nabasahan. So, kay ang queen may gada,
Muna, kung walay queen, wa sila'y ugma. Di sila ka-produce. But amazingly, ang 80,000 ka bee, honeybee, si Bisaya honeybee? Putyukan ni, balay mang putyukan. Abo yung pa na. English mga basa ni So, makita ni mo is, dili sila talang 80,000, sige tanaw silang queen. Kung silang gibuhat, ni-produce good sila honey, ni-work out good sila. Mo sa nasad siya. Mo na, because of Christ, klaro ka itong future in heaven. Pero gimanduan ta, mo serve ta one another. Amen? Not because ka ni-produce ta, but kundi ang Holy Spirit may makahatag to produce good to serve God. So, as a believer, God is our ga-secure sa itong future. Gipabilin lang ta para mo serve one another. So, which means, nga itong spiritual gift, wag yung limit. Ang ato is willingness and availability. Amen? Mana nga, gamita ang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo. Kay nga naman, kung imo lang nang magamit, grabe nag-impact, gamay ra imong frustration. Kaya nga naman, after all, grasya man na tanan, di man na ikaw, bisag ako gigamit ini, grasya ni, kay bisang gamay, wa jud ko'y na-accomplish. Whatever we do, at may tungod sa gingharian sa Ginoo, wa jud na, di na ato Ginoo ra jud na. Kay buto na naon, kung wa ilang jud ta sa balang spirito, wa ta dinhi. Di ba? Kung wala jud ta, kung kuan, amo ta nimo, ako kibaw ko na ko'y balang spirito. Di ba? So, muna nga, every saint has at least one. One ha? But naiuban more than one nga gift. Di ba? So, muna nga, at least na dyan kay gasa, pero naiuban, daghan kayo spiritual gift. Kaya nga naman, gikan na sa Ginoo. Kamantay mo sa talents, 5, 2, 1. So, katong namunga, nahimo pag 10. Nadaghan na yung gift. Di ba? Katong 2, nahimong 5. So, ang 1, wa, good. Muna kuyaw, kung hindi mo gamiton. Di ba? But you need to know. Imo ginang, so ang pangutana is, what is your spiritual gift? Imo ginang may bawaan. Imo nang magamit, kung naad lang jud ka, mo function sa lawas ni Kristo. Kung naka sa dapit, di ka mapis mga meetings, di jud ka ka-discover sa imong spiritual gift. Imong gift gyapon, kiba mo, sweltres sa gyapon imong gift. Kung di ka masigig connect sa body ni Kristo. Mo na imong gift. So, listen to this. Mo function kita kung kanunay ta nasa lawas ni Kristo. Involved ta. So, daghan na kay mong ministry. Mo to yesterday, nagkaroon sila women's ministry. So, mo nang mudasig kunyo. So, sa mo ni samang paagi, ang Ginoo naghatag sa natog spiritual gasa. Gitagaan tag task, bulaton diya sa simbahan. So, walay gitawag na to para lang mag siesta time para ni David. Kabante mo David. Nga, mo sit around what time, lingkod. Ang matag-usa na to, nagyubuhaton. Mo ni ang bulaton sa simbahan, di good mahuman kung ang tanang tao mubuhat gyud kay pinaagi sa pagtawag sa Ginoo, gitawag jud ka para mo function ka sa lawas ni Kristo. Muna nga, natay Sunday school teacher, siya ko taon sa, what's si partner? Muna yan, nag-abot ni, malipayon na magyapon siya. Muna nga, we need, muna musika, we have a lot of ganang muhatag tag tracks. Kanang dako kay tag park niya, more na park na 24 hours. Kung mugahin lang yung tag time, makistorya tag mga bata, masira na to sa gospel, so kali usak ka lang. Diba? Ang pangutana karon, nituo ba ka nga you are uniquely gifted for the work of the service in the body of Christ? Nituo ba ka na? Nituo ba? Dapat mutuo kita. Kaya kung di ka mutuo, sa ito pa di ka born again. Huwag kay Espiritu, di ka luwas. Kaya ka ng Holy Espiritu, package man na. Nga mo function kita.
di man ta mo function sama sa uban, nga nanigibuhat sa ang ubang santos, but kinahanglan pod, ang matag-usa na to, is mga lagad gyud sa unsa gyud gihatag sa Ginoo nato nga gasa. Kaya na uban lang gyud is magtapok ta sa usa ka bulaton, biyaan na tong uban. Basta kami ra gyud magkuyog, dinhi ra gyud mi kay parehas spiritual gift. Kalimtan na lang pod. Natay gift tag lutog lugaw dinhi, wa sa lutog lugaw ug kuan. Mana way commitment, natay gift na, natay gift dinhi tighimog ka lang tus lubuwa. So man siya nga, kaya kung di na ito gamito na, ang simbahan mag-antos. Dagang kita lacking. Amen? And lastly, yoy, lost pa din ang pastor. Hapon naman ganyan. Sige lang, happy na lastly. Gamay lang. What should Christian do with spiritual giftedness? Ato ning gamiton para ang body ni Kristo maligon. Muna serve to edify the body. So, since 1 Corinthians 14:12, so also you, since you are zealous for spiritual gifts, zealous, kabatay mo, zealous for spiritual gifts, seek to abound for the edification of the church. So, imong pangitaon yun nga maligon ang simbahan ni Kristo. So, sa to pa, imong gasa is para maligon ang simbahan ni Kristo. Dili maligon imong kaugalingon o mapadayag ka. Kaya mo ni problema sa Corinthians, gifted sila nga church, pero para lang silang kaugalingon. Mo na mag-indicate sila, magdaotay sila, kaya dili para magligon sa simbahan. Mo na ang nahitabo, dagang problema sa simbahan. So the reason nga gitagaan ka gasa sa Dios, dili para i-edify imong self, kundi ang tanang simbahan, maginansya sa imong gasa. Mo lang imo ginang gamiton para mahimsog ang lawas ni Kristo. So, yes, nato kay gasa po, maningkamot ra kay nimo, di ka teamwork, di ka team player, bahala na mo diya, basta ningkamot ra ko gakuha. Nato kay gasa, pero ang mong gipakita sad is, bati kag batasan, ma-discourage nung bagong mga believer, abis nang nitabang unta. Di ba? Mo na nga, dapat is zealous ta sa spiritual gift. It means, ang word din nga zealous, it means fervent, enthusiastically devoted. It means, boil hot or niglow ka. It means malipayon ka sa imong gasa na nangalagad ka. Amen? Malipayon ka na nangalagad ka sa Diyos. Morning word zealous is desire yun mo. Muna everyday, magitag tingwa, desire ni mo nga mga lagad ka sa Diyos. Lord, karon Lord, mga lagad ko ni mo. Every year, tabangi ko. Ang kapan mo to, di kita mo prayer na. Di ba? Huwag kita ampo-ampo, anak. Huwag tayo tinguha. That's the reason why. Nga, di kita eager. Nga, kuhan yun. So, listen to this. It is Paul, in 1 Corinthians 12:31, but you earnestly desire the greater gifts. So, si Pablo ni Mando yun. Nga, nagyo tayo eagerness regarding sa tong spiritual gifts. Yes, na time ma-struggle ka, na time nakikalisdanan, di ba, mawagtangan kay dasig. Listen to this. Gialaw na sa Ginoo para maligon ta, how we respond in spite aning mga butanga. Kaya even si Kristo, listen to this, is iyag yung giagwanta ang cross para ikaw kog maluwas. So, unsaon na to pagligon sa lawas ni Kristo? Romans 14:9. So then, let us pursue these things, pursue the things which make for peace and the building up for one another. So, laptog pasulti, ato ipursue nga natay kalinaw para maligan ang lawas ni Kristo. Muna, di ta magdautay, di ta maglibakay. Amen? Di ta ka lang pahambugay or anything. Kaya naman, atong giapas kani mga butanga nga naay kalinaw para maligon ta sa matag usa. Muna, kung naman ngayong nakita nga manglibak is badlunga tudloi, ayaw na, di na pwede istoryahi ang tao directly. Amen? Magligon na ita, muna mangita kung naman gani kanang sala, muna ang atong badlungon, kay kung di na ito badlungon, natas kagubot, kay kanayang sala, mapiktuhan yun ang simbahan. So, muna ang peace. In Romans 15:2, each of us is to please his neighbor for his good, to his building up. So, ang matag-usa na to is mangitag yuta nga atong matahod ato ang
believe atong brethren. Atong ma-honor ang atong brethren. How? To serve him or her. To encourage him or her. Atong dasigon para malig-on siya. Atong invite-on sa atong panimalay. Oy, anita kaon sa mua. Invite ta sa unang pastor. Nasinga na ba? It's to please the neighbor. Manang manita, unahon na kaunsaon ako pag-honor sa akong brethren. Di kayo nang, bantay lang siya, nag-post sa Facebook. Bantay lang ini, makita mi. Samantaon na, oy, hasta yung kalahi. Listen to this. As a believer, do not rant in Facebook. Yan, magpo-post kag verse diha, verse, yan, about Ginoo, human, murant lang kag kalit diha, unsay mo mga kasukog, kalain sa sikataw. No wonder, tawag ni, maglibog ang tao, kinsa kay mong Ginoo. Careful ta, especially using social media, na dapat responsible ta. As a believer, we need to be consistent sa tuang pagtuo. Amen? I-unfriend ko ni Pastor, makibagabal sa mga. wala ko basa. So, 1 Corinthians 14:26. What is the outcome then, brothers, when you are assembled? Each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has a translation. Let all things be done for edification. So, makita ng 1 Corinthians, dagang kay gift. Speaking tongues, prophecy, revelation, teaching, singing, psalm. Pero, dili man abot paligon, pahambugay naman. Kibaw ka speaking tongue, kibaw sa ko prophecy, may ka mo kanta, may sag ko mo tudlo. Kabanday mo yung anak. So, dapat is, kanya itong gift unta, kung naamagita is, let atong buhaton para maligon. How? Manang mudasig ta, mutudlo ta. Di ba? Kanang tudlo taon sa pagkanta, mutudlo taon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Di kayo mga wakoy time, busy ko. Tita, kibaw mo thinking anak ba? Kaya sugot kag sa madi, dapat magtinudluay gyud ta mo nang gikumas na be teachable to one another. So mo na siya gikuansat. And lastly, Ephesians 4:29. Let no unwholesome word proceed from your. Unwholesome is corrupt. Unwholesome means spoil. Corrupt, spoil, panus. So laktod pagkasulti is daot. So dapat way manggawas nga daot nga pinulungan nga mugawas sa imong ba. But only such a word that is good for building up what is needed, so that it will give grace to those who hear. Listen to this. Munang bisag unsa pa nato kasuko, magbantay gyud ta nga unsay mugawas tong ba. Muna dapat di gyud makapa displease o makapabungkag sa tao. Kita, atong culture, nagmata ta, labi na ka ng bata pa ta, kung madagma ta, mapay bunalan. Ngayon nilaag magka, nadagma, bunas dagma pagani, mapay bunalan. Di ba? Di ba ito namatan? Sama na, samtang nga nasag, ay, napakang kagiro, mo ni kasabaan, sigitan pa ng samot. Amis mo tayo atimanon. Masama na, sa believer sad, kung naman kayo nag-struggle, o nakasa, mo na nga, atong dasigon, di ba tita manggawas? Yes, sometimes kay gahigo, pugni lang. Kaya nga naman, kaysa mga word nga manggawas nga bati, di siya maligon. Kaysa mga word nga manggawas nga makapabuild up, mas madasig pa siya sa iyang pagkakristohanon. Amen? Mas madasig pa sa iyang kanang paglakaw. Kamata, word for building up, mo na speech, dapat instructive, dapat encouraging, dapat uplifting nga mga pulong. Kung kailangan correction, i-correct. Muna sa kabutan ko, mga saba ta sa itong anak, manang walay words, alam po biyay kasaba. Dasiga po apil. Tudloy ba, unsi sayop, ayon sa angay buhaton. Amen? So, ang kadaghanan na nato as a parents lang, mabisi na ta sa cellphone, wala na tayo pakabana, bahala naman, ayun buhat, ay samok ako. Mosa na sad siya kay makawat atong time. Listen to this, so that, kabato, building up what is needed. Kaya nga naman,
Mao na nga time lang kinahanglan nun. So that it will give grace to those who hear. Listen to this. We are saved by grace. We should talk by grace. Amen? Unsa pa man? We are saved by grace. We should speak with grace. We should live by grace. We should keep by grace. Nagrasyahan naman ta. Diba? So, muna siya sad thing na to as a human nga makasala. Kung kita mo'y makapabor, grasya. Pero kung lain ngayon, why grasya, disgrasya, itong hatag na yun, oy. Kalimutas grasya. Diba? Kung kita manghihap, kung kita mo'y ilakansi, di juga mahotog grasya. Grasya lang, good. Pero lain na ngayon, wow, sige grasya sa... Diba? Muna, dapat di tayo nga na ato ng usbon kay di ta maligon. So, serve one another. So, each believer purpose receive spiritual gift is to serve one another. In 1 Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another. A good stewards of God's varied grace. The word use it, use din eh. Ang other words, employ it. The word employ is just like nanarbaho ka. Kung manarbaho ka, wa jud katungod nga di ka nga mamundang ka sa imong unsay papel nimo diya sa imong tabuan. Employ sumo sa ni siya. So employ it means sa atong pagpangalagad, wa tay katungod nga muundang sa tagpagpangalagad ta one another. Mo ni pasabot employ it. Yes. Kung nanabaw tas empleyado, namtay sweldo, pero remember, nadawat na nato atong wages, atong langit. Ibig ang wages we sin is death, pero ang dawat ato is grasya, which is ang eternal life. Munang ato i-employ ang serve one another. Amen? Amen. So, need to understand, as a believer, as a church, we are all servants. Ang question, what kind of servant you are in Christ Jesus? Diba? You are one of a kind. So, matiguang man ka, ubanon man ka, bata man ka, listen to this, inahan man ka, nga nakay dagag anak, nakay badlungong anak, daga or litaw man ka, wala gyud diferensya. Amen? Even manager man ka, tagiya kag company, educated ka, taas kag papel sa social, sa imong silingan, at ubangan ni Kristo, servants sa pagyapon ta. Walay kalainan. Muna, kung sa simbahan, ayaw gyud atong posisyon. Kay pariha ra gyud tang tanan. Amen? Ang pangutanan ni function beta. Kaya atong ngalan ra gyud is sulugoon. Ulipon ni Kristo. Kay si Kristo mo'y nagluwas nimo, sa dihang giluwas ka ni Kristo, nahimo na kang ulipon. Ug mao gyud ni ang tinud-anay nga mga katawhan sa simbahan ni Kristo. Mga lagad gyud ta kay ulipon ta ni Kristo. Ug ikaw ug ako ulipon sa simbahan. Kaya atong agalon si Kristo man mao ang buhi nga Dios ug ang ato yung katuyuan sa atong kinabuhi nga naginhawa ta dinhi is para mga lagad ra gyud ni Kristo. Atong duty is to serve one another pinaagi sa gugma. Dapat mao gyud na ang mudiminaw sa atong kinabuhi. Ug usa ka ebidensya sa atong kaluwasan gyud is nga tinudanay gyud tang luwas is na nangala natay tinguha nga mga lagad sa Dios bahalag wa kay madawat. Amen. Ikaw ang human to mga nauban mga lagad man pa nagapas man sa nay madawat. We receive all things. Sa unsa pa na diya sa imong kaigsunan diya mga lagad jud ka. Bahalag ika pa'y nihatag, basta ika nangalagad ka sa Ginoo. Muna itong object sa itong pag-serve sa Ginoo. So, a lot of us, mingon ta nga, ang gasas Ginoo na ko, di man enough, kuwangan naman. Or, wa man ko'y time, di nira man kukutob. Muli ako encourage nyo, give your all. When you serve God, give your all. Ayaw ng taphaw, ayaw ng half-baked, give your all. Kay after all, ang Ginoo ra man gyud mo accomplish whatever we do. Muna gamiton yun natong gasa sama sa unsay gihatag sa Ginoo nato. So, giluwas ta aron sa katuyuan nga mga lagad ta. So, unsa pa man, ang angay ra gyud tong buhaton is mga lagad ra gyud ta ni Kristo diha siyang lawas.
mo ni pinakadako nga panalangin. Kay ibisan ako ikaw, di ta angayan nga mahimong ulipon ni Kristo. As Jesus said in Acts 20:35, gi-quote ni Paul, it is more blessed to give than to receive. So part na nato ang giving sa pag-serve one another. So that is why manang in the service of Christ, we receive Christ unto ourselves. Atong spiritual gift is para lang masikat si Kristo. Muna, imuang gasa, ang Ginoo mo'y naghatag na para mabinipisyuhan ang lawas ni Kristo. Yan ay matupad. Ang imuang gasa, ang Ginoong Hesukristo may naghatag na para mabinipisyuhan ang lawas ni Kristo. Tanawang mata, tanawang. Tutuki good. So, pangutana ni, matinud-anon ba ka nga gipiyalan sa gasa sa Dios? Di ba? Kaya naman, gipiyalan naman ta. Kaya kung dili man gani, di jud ka maka-function sa lawas ni Kristo nga husto. Muna makimpang ang lawas ni Kristo. There's a lot of things to do, Pigud, even in this world. Makita na mo, ang kita ninyo, ang simbahan, ang Kristohanon nga, tinudan na minority, radyo kayo. And a lot of things to do sa simbahan ni Kristo. Daghang mga magtuto, willing to serve, praise God na, pero kung musilbi po sila, makalimot po sila nga magpaligon sa lawas ni Kristo. Waslay pa kabana. So, kalimot sila nga sa imong pagpangalagad. That is why when we serve God in the body of Christ, we serve it faithfully and in excellence. Kaya kung mo serve sa tanga taphaw, di na to maligon ang lawas ni Kristo. Sundon man sa nasuban. Amen? So, muna, use it or lose it. Yes, atong spiritual gift, di man mawa. But, listen to this. Kung di na nimo gamiton, tayo na. Amen? Muna ningon ang Biblia, ilangnan matinud-anon ta, masaligan ta nga gipiyalan, nga atong gamiton ato ang gasa para ma-develop ni diya sa simbahan. So, ang mga magtotoo, ang isig ka matag magtotoo, gigasahan gyud para mga lagad sa simbahan. Punto 1, you are saved to serve. Point 2, uniquely gifted to serve and serve to edify the body. Point 3. Listen to this. Responsibilita sa matag-usa nga atong gamiton atong spiritual gift. Imong skills, imong resources, imong talents alang sa paghimaya sa Dios. But also, manubag jud ka sa Ginoo. Every time nga di nimo gamiton imong gasa. Ngayang gihatag dinhi kanato. Og nituod jud ko ani, kung di gyud na nimo gamiton mong gasa diha sa Ginoo, nakasala ka sa Ginoo. Kay gimando man niya. We disobey the command of God. So ang question, nganong kadaghanan mingog kadaghanan sa simbahan di man mga lagad? Number 1, busy ko pastor. Kung mingong busy, nagyunay kaluha. Kiba mo sa sala. Na busy mo sa sala. Di gyud ingon nga busy. Busy. Uban yun ang sala. The reason nga nung dita mo serve because of sin. Kaya ang sin mo'y maka-pull out na to nga di ta ganahan sa Ginoo mo serve. Narata din watay papil. Pero kung naagyud ta atong heart good is kung wag yung sala, wag mo tayo padulungan to serve God naman. Kung wag yung tayo bisyo pang gikuptan. Mamagin reason, makapauga na to. Kiba mo unsa gipangay sa Ginoo? Number 1, availability. Di man holding nga mga lagad ka kanatanan or even hold ka nang sa imong kung dinisimban but sa imong personal dapat tibuok gyud. Availability. Number 2, humility. Kay walay servant nga dili mapaubusanon. Mapaubusanon kita. And number 3, sa ako lang is purity. Muna maglakaw kita righteousness. Kung di ta maglakaw righteousness,
di gyud ta ganahan mga lagad sa Ginoo kay ngano man holy man Ginoo. Makonbikto man ka. Kung tinuod kang Kristohanon, makonbikto ka every time mo serve ka ngay mong nagpuyo ka sa makasasalang kinabuhi. Musugot kag sa mali, di jud ka madugay kung tinudanay jud ka nga Kristohanon. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Salamat kay sa mensahe karon, Lord. Every believer is gifted to serve you, God. I pray, Lord, nga nakasabot unta mi, Lord, but ako lang isalig kanimo, God. Kung unsa man akong na-accomplish din, God. Lord, I know, God, sama sa imong gingon sa Book of Isaiah, nga ang ulan matagak gikan sa langit, tini sa yuta, ug ang yuta, Lord, mo respond gyud, mo sprout gyud bunga gyud tanom Ginoo man. Mana Lord, akong isalig kanimo, ako ning gihatag kanimo Lord nga mabungahon gyud ni Lord, nga naon tay mga kalag Lord nga mo function gyud Lord sa body ni Kristo. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Amen. So find a partner and share ta